pagtalikod sa sariling sistema ng batas. Ganito'y nilalarawan ng isang political analyst ang iligal na pagdakip kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Professor Froilan Calilong, malinaw ang naging papel ng ehekutibo at ang posibleng politikal na motibo sa likod ng pag-aresto sa dating Pangulo ng bansa. Si Prince Tripoli sa report. Sa gitna ng iligal na pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, kapansin-pansin ang mga kakulangan at sistematikong problema sa legalidad ng nasabing proseso. Ayon kay political analyst na si Professor Froilan Calilong, hindi nasunod ang tamang mga reglamento batay sa nakasaad sa Rome Statute, kung saan malinaw na kinakailangan muna ng legal cooperation sa pagitan ng pamahalaan at ng hudikatura bago maisagawa ang anumang hakbang ng International Criminal Court o ICC. Dagdag pa ni Professor Calilong, ginamit ang kapangyarihan ng ehekutibo sa pamamagitan ng koordinasyong isinagawa ng ilang ahensya ng gobyerno, gaya ng Department of Interior and Local Government, National Security Council at Department of National Defense upang may sakatuparan ang nasabing pag-aresto. Kung hindi pinahintulutan at hindi binagbigyan ng ating Pangulo na maisakatuparan nito, and I think they were all coordinated measures that were created, from the DILG to the NSC to the Department of National Defense, talagang merong coordination. So it's primarily an executive prerogative na kung saan nagamit yung iba't ibang ahensya ng pamahalaan, especially yung mga cabinet positions na nabanggit ko nga, and of course this was primarily done in order to bring the president. Ayon pa sa kanya, nabigo si Marcos Jr. na protektahan si dating Pangulong Duterte, bagay na posibleng bunga ng umiigting na tensyon sa pagitan ng mga Marcos at Duterte. Hindi na proteksyonan or hindi nagawang proteksyonan ng ating Pangulo ang dating Pangulo, and I think this is primarily born out of political considerations, because you remember at the onset nung maayos pa ang samahan ng ating Pangulo at ng dating Pangulo, particularly ng Vice President, walang ginawang hakbang ang Pangulong Marcos para sabihin na isusuko, walang ganong pronouncements whatsoever, not even a mention of cooperation. Pero right now, because of the political rift that is happening between the two families, naging maliwanag yung mga intentions, and I think ito yung pinanggagalingan ng galit, ng puot at ng masidhing emosyon ng ating mga kababayan ngayon, and that they really want the former president to be back. Sa usapin naman ng politika, naniniwala si Calilong na mas pumabor pa ang sitwasyon kay dating Pangulong Duterte, na ngayon ay maaaring makita ng publiko bilang isang martir o bayani. I think the optics and the reality of the situation really favored President Duterte, and true to the word, maybe he is gonna be portrayed as a martyr hero for what he has done and for what he is suffering to right now. Dagdag pa ni Calilong, tila nagkamali ng kalkulasyon ang administrasyon dahil maaring magdulot ito ng masamang epekto sa kanilang tsansa sa darating na halalan. Remember that the midterm elections is always a testament vote to the current administration. And when you have an administration that is very unpopular, talagang sobrang unpopular nitong administration na ito ngayon, lalo-lalo dito sa mga ginawa nila sa dating Pangulo, I don't think they will be able to secure the victory. Sa huli, nananatiling malaking usapin ang isyu ng legalidad at politika sa likod ng pagkakaaresto kay dating Pangulong Duterte. Habang patuloy ang makilos protesta, panawagan at panalangin mula sa kanyang mga taga-suporta, lumalalim rin ang hinagpis at pagkabahala ng taong bayan sa posibleng pag-abuso sa kapangyarihan at panghihimasok ng dayuhang institusyon sa soberanya ng bansa. Ako si Prince Tripoli, ang inyong citizen correspondent para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. And the law was violated upon his arrest by General Torre. Unang-una, ang counterpart po ng Interpol dito sa Pilipinas ay NBI, hindi police. At nung pumunta po sila ron, wala talaga silang karapatan na naroon sila. Secondly, yung proseso ng pagkakaaresto sa Pangulong Duterte ay mali. Yes sir, may latest ka bang update o balita doon sa Netherlands? Hinggil nga po dito kay dating Pangulong Duterte? Opo, well, narinig ko, sabi po ni VP Sara, the president is okay, he's in high spirits, and he's adjusted. I think the medicines have been
na kailangan niya, na ibibigay na sa kanya. At komportable naman daw po yung kulungan, subalit miss nila yung mga pagkain Pilipino. And kinukumpleto na nila yung kanilang legal team. Ayon kay VP Sara, meron na lang silang inaantay na isa pang abogado na dumating, at puro mga puti ang magiging abogado ni Pangulong Duterte sa ICC dahil nga daw dun sa experience and yung gusto nila na nakatutok yung abogado sa kaso nila. Opo. Kay ES, dating ES Middledea, may balita ho ba kayo, Sir Greco? Opo, I think si dating ES, si ES Bingbong, I think okay na from the hospital. Nagka-problema siya ng konti pero I think he's doing fine right now. Opo. Dako tayo dito sa naging tugon ng Office of the Solicitor General, si Greco. Hinggil nga po dito sa pagtanggi po nila na depensahan yung posisyon ng gobyerno sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ano ho ba ang masasabi po ninyo dito? I think kasi Secretary Guevara knows na napakahirap i-defend noong kaso ng gobyerno against the illegal arrest that was done to the president. Dahil unang-una, all the rules and the law was violated upon his arrest by General Torre. Unang-una, ang counterpart po ng Interpol dito sa Pilipinas ay NBI, hindi police. At nung pumunta po sila ron, wala talaga silang karapatan na naroon sila. Secondly, yung proseso ng pagkakaaresto sa Pangulong Duterte ay mali. Sinabi po mismo ito ni Secretary Boying Rimulya nung siya ay nasa hearing doon sa Kongreso na kung mayroong mga ICC warrant na lalabas, ito ay dapat dumaan sa korte kung gustong i-implement ito ng Interpol. Hindi po nangyari yon. Pangatlo, yung pagkakadala po sa Pangulo sa Hague ng biglaan is really a violation of our constitutional rights. Talagang violate in all aspects. Kaya asahan po natin ang patong-patong na kaso na abutin ng mga perpetrators nito. Pati mga pulis, sila Torre at mga nagplano nito. Dahil pati sa rules ng ICC, violate nila kung paano mag-implement ng isang warrant. Malinaw po sa rules ng ICC na ang batas ng bansa kung saan kinukuha or kinasuhan yung akusado ay ipatutupad. Subalit hindi po lahat ito ginawa. Niwalang dalang papel ng warrant of arrest ni Pangulong Duterte ni hindi ipinakita sa kanya kung anong mga kaso na kanyang kaharapin ni General Torre. Kaya patong-patong pong violation ng batas ang ginawa nitong sa pagkakaaresto ng Pangulong Duterte. Opo. Samantala, nagpahayag ng kanilang suporta sa pamilyang Duterte. Lalong-lalo na kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ang ilan sa mga Muslim community na patuloy na kinokondena ang panggigipit ng Administrasyong Marcos sa mga Duterte. Narito ang balita ni Ashley Bedico. Nagkaisa ang mga miyembro ng Muslim community mula sa iba't ibang bahagi ng Mindanao sa pangunguna ni former Maranao Deputy Mayor Randy Usman upang magbigay ng suporta sa pamilyang Duterte at sa pagbabantay sa kanilang mga pamamahay. Nandito lahat yung mga volunteers para sa mga Duterte family. Ang ibig sabihin nito, full support ang mga Moro dito sa mga Duterte dahil nakita namin na mayroon mga oras na sabi nila na anytime papasokin nila yung mga bahay ng mga Duterte. Ayaw namin na yung mangyari. Dagdag ni Usman na mula sa 11 tribo ang kanilang mga voluntaryo, na ang iba ay galing pa sa 40 munisipyo sa Lanao del Sur at 22 munisipyo ng Lanao del Norte.
Pagdidiin nito na wala silang sweldong natatanggap at ang suportang kanilang ipinapakita ay bilang pasasalamat nila sa magandang pamamahala ni dating Pangulong Duterte sa Davao City at sa Pilipinas. Paliwanag rin ito na nais rin nilang ipaabot sa pamilyang Duterte ang kanilang pagsuporta sa kalagitnaan ng political oppression na kinakaharap ng pamilya. Tatay Digong na ang imong mga parente nga mga muro nga wala sila muundang o pag-atiman sa kining mga residents nimo diri sa Davao City. Ayaw ka kabalaka kay naami diri. Ayaw na nimo noon kay kami ang bahala na diri sa imong dakbayan sa Davao nga kami ang mag-protect sa ilang mga panimalay sa inyong mga anak nga na diri sa Davao nga naay mga remorse nga sudlo nila ay mong balay. Hininok naman ni Usman si Pangulong Bongbong Marcos at ang Korte Suprema na agarang ibalik si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa Pilipinas at maging patas sa pagpapatupad ng batas. Moto nga ang among hangyo sa presidente nga Bongbong na dapat ibalik nila ang among tatay Digong. Mora mo ang hangyo sa iha. Unya kining mga sa Supreme Court hangyo po na mo sa ilang nga i-peer nila ang ilang decision. Ilang araw matapos isuko ng pamahalaang Marcos sa International Criminal Court ang dating Pangulong Duterte ay hindi nga mapigilan ng mga taga-suporta nito, lalo na ng mga Davaoenyo na ikinukonsidera si Duterte bilang ama ng kanilang syudad na magpahayag ng galit at pagkadismaya. Samantala, patuloy naman nilang pinanawagan na oras na para magkaisa at huwag huminto hanggang hindi nakakabalik si Pangulong Duterte sa bansa. Ako, nanawagan ako sa lahat ng maging Christian, Muslim, Maranao, lahat ng relihiyon na please ipagpatuloy natin yung prayers natin kay Tatay Digong. Huwag tayong tumigil na manalangin na makuha din natin yung dream natin na makauli si Tatay sa Pilipinas. Ipinapakita rin umano nila na ang pagpapahayag ng saloobin at pagprotesta laban sa katiwalian ay hindi kataksilan sa bayan at marahil ang tunay na mapayapang revolusyon ay nasa paparating na eleksyon. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, ito si Ashley Bedico, SMNI News Davao.